Okay na ba siya, Coach Jen? Nakikita? Yes po. Audio check. Okay din po. Okay. Hello, good morning po sa lahat. And welcome sa Financial Literacy class natin. And then thank you kasi nagbahagi kayo ng time para matuto. So ibabahagi ko sa inyo itong the secret to saving and building your future, taking control of your money. So pagdating kasi talaga sa ating mga wealth, tayo dapat ang mag-manage yan at dapat alamin natin paano yan palaguin. So mamaya further i-discuss ko siya. So bago po lahat, magdasal po muna tayo. Let's put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Alright, bago po muna lahat, pakilala ko sarili ko. Ako pala si Miss Marigold Tagapulutan, also known as Coach Gold. Isa po akong nurse, OFW. Dati po, nag-Saudi ako sa King Fahd Hospital way back 2007. Ang bata ko po, nag-abroad na ako kasi breadwinner din ako sa family namin. So after 2 years ng experience sa Pilipinas, nag-abroad na po ako. Napasa ang corona sa akin bilang breadwinner po, which is masaya naman ako. And then, nandito po ako currently sa Muscat, employed din as OFW nurse since 2016 at officially member ako ng IMG. Last May lang siya. Pero way back, alam ko na talaga ang IMG at saka hindi niya ako hinanap. Ako talaga naghanap sa kanya kasi gusto ko talaga ma-manage financially yung hard-earned money ko dito kasi na-realize ko na it's time. Bala ko mag-home-atlas sa Pilipinas, kailangan na-manage siya. And then naging IMG financial advocate ako dahil na-touch talaga ako sa mission ng IMG. Na-realize ko po na hindi lang dapat ako ang mag-asinso, hindi lang dapat ako ang uuwi sa Pilipinas na na-manage, dapat maibagahagi ko ito sa kapwa ko OFW at saka sa family at friends ko, ma-educate din sila. So I'm very proud member of IMG po. So bago po lahat, pakilala ko muna kung sino si IMG, sino kami. Si IMG or International Marketing Group, ano po siya? They are one of the biggest and growing financial services marketing company sa Pilipinas, sa Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapore, Middle East, Europe at going worldwide. So buong mundo po, kung may Pilipino, mayroon ding IMG. And then, ang main feature talaga ng company is financial education. Nag-i-educate talaga para matuto po yung mga Pilipino paano i-manage o paano mag-plan para sa hard-earned money nila para pagdating ng araw, marami na tayong aangat ang buhay. And then, isa din siyang distribution company kasi once member ka dito, magiging access mo po yung mga financial services na hindi mo nahahanap-hanapin. Direct ka na po. And at the same time, ano din siya, membership platform company. Kasi isa po yung ang IMG, isa kasi siyang community na kung saan community ito ng mga nag-iipon, tuturuan ka, community ito ng mga investor, at the same time entrepreneur. So may chance din na pwede natin gawin ang business side niya. So being an IMG member, marami talaga siyang benefit po. At ito talaga ang main mission ng company, to help every family achieve financial freedom. Yan talaga ang napaka-touching na mission ng IMG. So once member ka, ito kasi lahat magiging access mo siya. So ang kagandahan niya talaga is makuha mo talaga, may discount ka at cash rebate. Actually, 35 benefits po being an IMG member. So mamaya i-discuss ko siya. So these are the people behind our campaign, which is financial literacy. Si Corina, siya yung ambassadress ng IMG. Naniniwala kasi siya na aasinso talaga ang bawat isa sa atin pag utang free. And then, dito sa gilid, si Sir Joanne, Bart at Noel, sila po ang founder ng IMG.
mga tycoon yan sa Pilipinas, pero napaka-low-key ng mga ito. Talagang nag-i-spread talaga sila ng campaign, talaga yung company, napakaganda po. At kasali din dito si Bo Sanchez, member din siya ng IMG. So, congratulations kasi kasali kayo dito sa aming campaign nga. Ang target talaga namin is 30 million by 2030. Ang campaign. Kasi po ang financial education isn't just an option. Hindi po option na matuto. Dapat alamin natin. At alam niyo pa po na yung mayayaman, kaya lalong yung mayaman kasi alam nila ito. So tayo din sana dapat maintindihan natin at ating i-apply sa ating mga sarili. So ang pag-uusapan natin, itong libro na to, The Secret to Saving and Building Your Future. So sa likod ng libro, nakasulat talaga at naka-emphasize, financial education is not just for wealthy. Para po sa lahat ang dapat matuto tayo. So anong mga matutunan nyo ngayon sa lecture natin? Una, the importance of financial literacy. The financial concept we need to know before we invest. Dapat kasi alamin muna kung paano ba magpalago, paano i-manage, paano ang tamang planning bago po masasabak para talaga ang lahat ng benefit mapunta sa iyo at maintindihan mo siya. And then financial solution we need to learn and understand. So intindihin muna at magbibigay ako ng mga solusyon paano yan i-manage ang tamang pag-build ng ating financial. And then how IMG can help achieve our goals. So ito nakabase ito sa libro, when it comes to securing and saving their future, ang dami pong magagaling na tao, nagfi-fail pagdating sa kanilang finances. Mga hardworking people, smart, young, bata, kahit matanda, kahit po mga professional, kahit ang laki ng sahod mo, kahit milyon pa yung kita mo, kung mismanage yan, kung hindi mo alam kung paano yan gagastahin or anong priorities mo, talagang mababangkrap po or balik talaga sa kahirapan. Kahit OFW, kasi experience ko po, way back, nasa King Fahad ako, 2012, bigla pong nag-sound decision. Ibig sabihin, nagtanggalan ng mga hindi Saudi national. So, ang dami pong mga nurses na sa 10 to 20 years ang experience na pauwi sa Pilipinas. So, prior na uwi sila, nag-iiyakan. So na-realize ko bakit takot sila or bakit sila naiiyak na wala sila ng work. Wala pala silang tamang ipon. So talagang na-realize ko na akala ko pag matagal ka na sa trabaho, malaki ang sahod mo, marami kang ipon. Hindi pala, mismanage ang pera nila. So nag-retire or umuwi sa Pilipinas, may pera pero ang nangyari bankrupt or back to talaga sila to zero. So these people don't sit out to fail. They do because hindi kasi na ma-manage, may proper kasi talagang pagmamanage ng ating mga kapirahan. May mga dapat mga ifs sa buhay na dapat paghandaan natin. So mamaya, i-discuss ko siya. So ito, isa lang ang reason talaga, di lack financial education. Ganun po kahalaga na maintindihan or alam natin kung paano palaguin or paano i-manage ang ating wealth. So, according to Robert Kiyosaki, isa siyang businessman, isa siyang entrepreneur, at saka author ng librong Rich Dad, Poor Dad. Kung gusto mong maging wealthy, kung gusto mong umasinso, kung gusto mong maging mayaman, you need to be financially literate. So, bakit kailangan natin mag-invest? Bakit kailangan natin mag-ipon? 'Di ba, sa pag-iipon natin may purpose 'yan. So, kaya tayo dapat mag-invest, may dalawang reason kasi po. Una is to beat inflation. So ang ibig sabihin ng inflation po, yung purchasing power ng pera natin, bumababa siya habang tumatagal. So yung value ng pera natin habang tumatagal, bumababa siya. So example dito sa illustration ko, itong McDo value meal way back 2003, 25 pesos lang yan. Pero currently, hindi na siya 25 pesos. So, kailangan yung pera natin, palaguin natin para mabit natin yung inflation rate. Pangalawa, di ba, kailangan natin mag-ipon kasi may mga pangarap tayo. So, dapat specific po. Kaya dapat tayo magpalago or mag-invest ng pera is to achieve specific goal. Bawat isa sa atin may pangarap. So, para sa bahay ba yan? Sa early retirement mo? Sa dream vacation mo pagdating ng araw? Hindi kasi pwede na sasaba ka kaagad tapos wala pa lang enough na pera. So, ang ending niyan,
talagang hindi yan magugulmit ba or hindi mo ma-achieve yung pangarap mo. So dapat specific, para sa education plan ba yan ng mga anak mo, para sa family, or bibili ka ng farm para pagdating ng golden year mo, 60 years and above, tanim-tanim na lang sa farm. So dapat specific, magkano, kailan mo gusto matupad yan, at saka ang bawat pangarap po may katapat na presyo. Itong lahat sa monitor na pinakita ko, may presyo talaga yan. So, dapat maintindihan. At ito, dapat ang mga reason bakit kailangan ka mag-invest or mag-ipon. So, para matupad yan, kailangan mag-build ng ating wealth or ang ating hard-earned money. So, may kasabihan na pag may itinanim, may aanihin. So kung nagtanim ka ng palay, pagdating ng araw, palay ang aanihin mo. So dito po sa IMG, tinuturo talaga na kung pera ang itatanim mo ngayon, kahit paunti-unti lang, pagdating ng araw, lalaki yan, lalago yan, at pera ang aanihin natin. Kaso, mostly kasi ng common saving formula na ginagawa natin, yung buong income natin, kita natin sa isang buwan, agad, di ba? Ginagastos natin yan, kinakasya agad sa mga expenses. Kung OFW ka, pinapadala mo agad sa Pilipinas. Tapos, nag-reward ka sa sarili mo, kain ka dito, kain ka doon. Tapos, ang ending, nadodrawing po yung pagsisave. Hindi, kadalasan talaga na wala na, left behind na yung pagsisave, saka na lang. So, drawing siya. So, ikaw na nagtatrabaho, yung sahod mo, napupunta lang sa mga company na to. At saka yung mga company na to, hindi lang tumayaman, ubod po ng yaman. So, instead na consumer lang tayo sa kanila, pwede po tayo maging kasosyo or maging shareholder sa mga company na to. May paraan siya. So, itatakil natin yan mamaya. So, itong income minus expenses equal saving, maling formula yan. So, dapat palitan natin. Ito yung unang concept na tinuturo talaga dito sa IMG. Pay God and yourself first. So yung buong income po natin, una is maminusan mo yan ng 10% tithes. Ano ba yung tithes? Yung ibabalik nyo po sa Panginoon. Kahit sa Bible meron talaga yan na yung income natin, 10% ibabalik mo siya sa Panginoon. Kasi the more na ibigay natin, magbigay tayo, babalik, magiging blessed tayo talaga. So may tatlong paraan na mag-tithes. Una, bigay mo yan sa simbahan, mag-love offering ka. Pwede din na ibigay mo sa less fortunate na mga tao or mag-charity works ka. So in that way, ang sarap kaya ng feeling na nakakapag-share ka ng blessing, di ba po? So yun ang unang dapat gawin. And then pangalawa is 20% ng ating total income, itatabi natin yan. Hindi natin to gagastusin. Ito dapat ang ating palaguin para sa future self natin. Hindi pwede na ubusin mo lahat. And then, ang dapat pagkasya lang talaga sa mga gastusin natin, itong 70% na may iiwan. Isi-secure talaga natin itong 10 at 20. Ang tawag nito, prosperity formula. At saka ang the best talaga na gawin mo dito is discipline. Kasi kung may disiplina ka at magawa mo itong 10, 20, 70 rule, for sure, talaga nga asinso, magiging prosper po ang buhay. So, pagdating sa 20%, i-highlight ko itong 20%, hindi po pwede na itago natin to sa alkansya or ilagay mo sa bangko kasi matutulog lang ang pera. Learn how money works. Palaguin natin ito para hindi naman as in, paano mo mabit ang inflation kung itago mo lang itong 20%? So dapat alamin mo kasi may mga paraan po na palaguin ang ating ipon. Ito po, through the power of compounding interest, rule of 72. Formula ito na gawa ni Albert Einstein. So pag naintindihan mo ang rule of 72, hindi ka po mai-scam. Kasi lahat ng interest, i-divide mo lang siya sa 72, malalaman mo na kung kailan magdodoble or yung interest ng pera natin. So 72 divide interest rate equals number of years sa pera mo na magdodoble. So may mga financial vehicles na ipapakita ako sa inyo na dapat malaman din natin. So una is itong 4%. Saan natin yan makikita? Sa time deposit po pag sa bangko. Pero kung regular ka lang talaga naghuhulog sa savings account mo, sa mga bank po, 1% lang talaga. So by rule of 72, i-divide mo ng 1%. So di ba po, talagang hindi mo mabibit ang inflation. Hindi maglalago ang ating ipon.
So ito, balik tayo sa time deposit, 4% yan. So by rule of 72, divide mo ng 4%. So kung 29 years old ka ngayon at nagulog ka ng 100,000, ang purpose mo dito is para sa future retirement mo. Every 18 years pa po pala magdodoble ang pera natin. So at the age of 65, ang pera mo naging 400,000. Sa tingin nyo, enough na po ba ang 400,000 na para sa retirement? Parang di ba ang liit? So may papakita ako na another financial vehicle na maalam nyo rin. Ito, 8%. Ito, pwede ito sa impito ng pag-ibig. So by rule of 72, divide 8% equals 9. So imagine nyo po, 29 years old, nagulog ng 100,000. Every 9 years po pala magdodoble ang pera. So pagdating ng 65 years old, nagkaroon ka na ng 1.6. So siguro, enough na to sa iba, pero alam nyo po, may mas mataas pa na percentage na dito sa 8%. At trivia, ibibigay ko ang mga bangko po, yung pera na pinapatulog natin sa bangko, ini-invest din po nila, investor po sila, ini-invest nila yan sa mutual fund na tinatawag na equity type na nagbibigay ng 12% or mas mataas pa. So kahit yung mga mayayaman, kaya ito ang sekreto nila, kaya lalo silang yumayaman kasi hindi nila pinapatulog ang kanilang pera sa bangko. Investor po sila, nag-i-invest po sila dito, gaya nito 12%. Mutual fund, mga mutual fund ito na tinatawag na equity type. So 12% yan. So by rule of 72, divide 12 equals 6. So same scenario, 29 years old, nagulog ng 100,000. So every 6 years po pala nagdodoble ang pera dito. So tingnan nyo po ang difference ng tatlo. So walang mali dito, pero tingnan nyo, ang layo din nasa 16 times ang layo pag dito tayo mag-invest. So alam nyo guys, yung mutual fund company or mutual fund kasi, matagal na yan, 1950s pa sa Pilipinas meron na. Kaso tayo ordinaryong Pilipino, hindi natin alam talaga. Ang may alam lang talaga nito dati, yung mga mga businessman, mga mayayaman. So ganun siya kahalaga na maintindihan at alamin natin. So ang layo. So kung sa bangko ka lang naglagay, 400,000 lang sa'yo at ang 6 million sa bangko. So pwede tayo maging investor. Pwede tayo mamuhunan dito. Pwede tayo maglagay ng ating ipon dyan para lumago din. So would you like to be partner with these companies? Ito, kilala man natin to si Jollibee, BDO, Ayala, BPI. So pwede tayo mag-invest or mamuhunan dito ng na kagaya ng mayaman. So sa dalawang paraan po, una, direct stocks. Ibig sabihin ng direct stocks, ikaw magmamanage sa sarili mong investment. Ikaw magde-decide saan mo ilagay ang pera mo. Ikaw magbabantay kung paano siya, kailan mo siya i-withdraw, kailan siya magdodoble. Babantayan mo siya 24/7 at dapat may alam ka. Pero kung baguhan ka at may trabaho ka currently, wala kang time na magbabantay, dito po tayo, makisakay tayo sa mutual fund. Especially pag OFW, wala kang time, mutual fund po ang maganda kasi habang nagtatrabaho ka, yung pera mo, ilagay mo sa mutual fund, lumalago siya. So habang nag-work ka, ang pera mo, nagdodoble. So ang maganda kasi sa mutual fund, may fund manager, may magmamanage in behalf sa atin. So ito siya, pakita ko ang illustration ng isang mutual fund company. Kunwari, tayo lahat dito nag-i-invest at ang initial na pag-i-invest sa mutual fund is 1,000. So kunwari, may nag-invest ng 1,000, tapos 1 million, hanggang yung lahat ng pera natin na pinag-isa sa loob ng isang mutual fund company ang tawag pooled fund. Tapos, under ng mutual fund company, ipapamanage niya yan ni fund manager. At si fund manager ngayon ang bahala mag-decide kung saan niya dalhin yung pera natin at ipamuhunan. So, dito siya mamuhunan dito. At hindi lang isa, yun ang kagandahan kasi ng mutual fund, hindi isang company lang ang ipag-investan niya. Sa mga blue chips company, ibig sabihin ng blue chips company, mga malalaki na tatalaga na at matatayog na mga company sa Pilipinas, doon yan ilalagay ang pera natin. And then, ang tawag nito, portfolio. So maganda siya kasi diversified. Hindi lang isang company nakakalat ang pera natin. So ganito po ang flow ng isang mutual fund company. So ang next niyan is kikita ka na. So
Bakit mutual fund? Kasi naisabatas po ang mutual fund sa Pilipinas, Investment Company Act, Republic Act 2629 at registered siya sa Securities and Exchange Commission. So kung may maglapit sa inyo, magsabi na malaking business or investment, ganyan, dapat tanungin nyo ang legalities ng isang business or isang investment. Dapat registered sa Securities and Exchange Commission. Kasi kung hindi mo ito naintindihan, dyan na po magkaloko-loko. Kaya makikita mo sa TV o kahit mga post sa social media na scam kasi hindi nila alam ang legalities. So dapat alamin natin. And then, ang ating pera pala, hindi yan hawak ni fund manager. Andito yan sa third party custodian bank. So ang main lang talaga na ni fund manager is pinapalago yung pera para kikita yung mga investor o yung mga namuhunan sa company. Ganyan po. Sa katunayan po, way back 2018, nag-invest ng 3 billion ang SSS. Dito siya nag-invest sa PhilEquity Fund, dito sa Philippine Stock Index Fund, Sun Life Canada, sa PhilAm Asset. Nag-invest po sila agad. Alam niyo kung bakit? Dito yung last, nag-invest din sila ng 1 billion sa Atram Trust Corporation. Kasi di ba sabi ni President Duterte, magdagdag siya ng 1,000 sa mga pensioner. So kung tayo naghulog ka sa SSS, pagdating ng magmamature na yung hinulog mo doon, paano masusustain ng SSS kung hindi din sila magpalago ng pera? Kaya sila nag-invest talaga sa mga mutual fund company. So ito pa, trivia, way back bago nag-lockdown po, talagang nag-order si President Duterte na mag-i-take advantage yung pagbaba ng economy kasi may pandemic nga. Nag-invest agad ang GSIS at SSS sa mga mutual fund company. So sana tayo rin, ito din yung chance na habang nagtatrabaho ka or nag-iipon ka para sa pangarap mo, ilagay mo rin sa mga financial vehicle na nagdodoble ang pera natin. Huwag natin patulugin. So pwede tayo mag-invest sa mga mutual fund company sa dalawang paraan. Una, hanapin nyo sa www.pipa.com, makikita yung top 10 to 20 mutual fund company sa Pilipinas at pwede kayo mag-inquire. Hanapin nyo ang address, tapos mag-email kayo, tapos yung mga requirements na marami, i-provide nyo yan. Or kung gusto nyo, diretso na kayo dito sa IMG kasi principal distributor siya. So may ka-affiliate kasi si IMG, si Rampber Financial. So under Rampber Financial, may 6 na mutual fund company. So dito sa kabila, sa right side, PhilEquity at Sun Life, dito po nag-invest ang ating government. So at ang kagandahan, pag dito ka mag-invest, dadaan ka sa IMG, is zero load. Ibig sabihin, pag maglagay ka ng mga pera mo dyan sa mutual fund, ito, company na yan, wala ka po kaltas, walang bayad. So, zero load. Of course, pag member ka ng IMG, magbayad ka lang talaga ng one-time na membership with 35 benefits po. 5,500 at kasali na dyan, automatic may mutual fund account ka under Soldivo with worth 1,000 pesos na share investment na ibibigay sa iyo. So parang 4,500 lang talaga ang membership mo with 35 benefits. So mamaya i-discuss natin yung 35 benefits na yan. So pakita ko sa inyo na mabilisan ano ang kaibahan pag member ka at saka hindi ka member na nag-invest sa mutual fund. So pag hindi ka member, way back, kunwari nag-invest ka ng 100,000. So pag member, buong buo po, may bibili yan ng share, pamuhunan mo ang 100,000. Pero kung mag-direct ka sa mga company kasi, may 3% yan na bawas, charge. So, way back 2009, ang isang share na mabibili mo is nasa 8.2 peso. So, pag member, buong buo, naging 12,146 yung nabili niya or naipamuhunan niya dyan. So, after 9 years, pagdating ng 2018, yung binili mong 8.2, naging 36.6 na siya. So, ang laki ng difference, tingnan nyo po, nasa 14% din ang kaibahan. So, dapat, kung mag-invest ka talaga, maintindihan mo para lahat ng benefit mapupunta sa'yo. Ganun po siya. So, kung mag-IMG member ka, may ganito ka po, dashboard. Makikita itong portal, ganito sa akin. Makikita nyo dito,
yung mutual fund account nyo under Soldibo, makikita nyo yun dyan. Magkano na ba ang na-invest mo dyan? Kung gusto mo dagdagan, mag-add subscription ka lang. Kasi sa isang mutual fund po, ang best talaga alay mo dito, hindi timing, time talaga. So habang may time ka, maghulugan mo siya ng hulugan. At saka disiplina, kasi may purpose, di ba? May goal ka para saan yung pag-i-invest mo. So talagang hindi mo siya mahuhugot pagdating ng araw, matutupad po yung financial goal mo para sa pag-iipon mo diyan. So ang kagandahan niya, kahit saan mag-access mo ito as long as may internet ka. So hassle-free siya. Mamomonitor mo siya every now and then. So ganun siya kaganda. So ito, papakita ko sa inyo, ito yung tinatawag na wealth calculator. Yung pagyaman at pag-asenso natin, nakakalculate po talaga yan, can be mathematically derived. So kung nag-target ka, magkaroon ka ng 1 milyon within 20 years, matutupad po yan kung naintindihan mo. So matutupad yan kasi maghulog ka lang naman ng 1,000 sa mutual fund company, nagbibigay ng 12%. So pagdating ng 20 years, magkaroon ka talaga ng 1 million. But then kung gusto mo, short period lang, so ang best talaga gawin mo dyan, lakihan mo yung kapital mo at kung may disiplina at may pera ka talaga, hulugan mo siya ng hulugan at mamimit mo talaga ang million in years lang siya na hindi aabot din sa 20 years. So example dito, maghulog ka every year. Every month. Maghulog ka ng 10,000 sa mutual fund company, nagbibigay ng 12%. So pagdating after ng 5 years talaga, 5 to 10, mamimit mo yung million mo at yung goal mo talaga kung para saan yan na pag-iipon. So, di ba nakaka-excite na mag-invest at dito papasok sa mutual fund at direct stock? So, wait lang, may another concept na ipapakita ko. Ito yung solid financial foundation. So, dapat order talaga na ganito. Unahin ang healthcare, tapos protection, tapos dapat tanggalin ang utang, emergency fund, saka po ang investment. So dapat order of priority. Bakit? Unahin dapat ang pundasyon bago ang bubong. Kasi pag inuna natin kasi yung investment, nag-ipon ka nang ipon, tapos biglang may mga emergency na nangyari, kagaya ngayon, pandemya. Tapos nahugot na yung investment mo, paano matutupad ang pangarap mo para sa pag-aaral ng bata or para sa bahay? Di ba po, hindi siya matutupad kasi mahuhugot siya. Tapos biglang may magkasakit. Kasi ang mahal talaga ng magkasakit sa Pilipinas. So ang mangyari, bagsak talaga ang bahay financial natin. So ganito kasi ang ginawa ko din sa bahay financial ko dati. So invest lang ako ng invest. Hindi ko minanage ng maayos. So back to zero talaga. So thanks God, na-meet ko talaga si IMG at na-manage ko talaga, na tamang planning talaga sa pag-manage ng aking financial ngayon. So, ito, nakaka-OMG po ang medical expenses sa Pilipinas. Ang mahal po talaga ma-hospital o magkasakit sa Pilipinas. So, ikaw na breadwinner sa family mo, kung bigla kang knock on the wood, magkasakit, okay lang ba sa'yo na iinom-inom lang ng tubig at saka paracetamol? So, dapat paghandaan yan. So, aasa ka ba sa PhilHealth na may issue ng korupsyon? At saka take note, ang PhilHealth kasi 20% lang ng total hospitalization natin ang cover niya. Yung 80%, ikaw pa rin or tayo pa rin ang magbabayad. So, dapat paghandaan mo din yan just in case. Hindi magsakit ang ulo mo pagdating ng araw. So, dalawang senaryo pakita ko sa inyo. Saan po kayo kung just in case magkasakit? Dito sa walang healthcare o may healthcare? Dito sa walang healthcare, masaya. Pasok ka dyan, isa lang sakit mo, nagkaroon ka ng 10 kaibigan. Pero paglabas mo, good luck sa'yo kasi naging 10 na ang sakit mo. Pero kung dito ka sa kabila, VIP po ang treatment. Base experience ko as nurse sa private hospital sa Iligan City dati, ay nakita ko talaga yan na pag may health insurance, HMO ang isang patient, magtawag ang admin na, uy, tawagan ng mga espesyalista at ipamanage dito at i-treat nyo VIP kasi ganyan. So na-realize ko dati na balang araw pag may pera na ako, kailangan kukuha din ako ng healthcare kasi kung magkasakit ako, gusto ko i-treat din ako ng maayos. So dapat kayo din sana maintindihan or nakita nyo yung ma-picture out nyo yung na-explain ko sa inyo. So another financial concept, ito yung tinatawag na X-curve concept. Yung mga X na nagbibigay ng heartache, let it go. So ito lang dapat ang tandaan natin na X,
Ito yung X na with benefit. So, of course, X, dalawa siyang line. So, itong blue line, nag-represent ng money line natin yan. So, at ang red line, responsibility line. So, ganito yan. So, habang bata pa tayo, wala tayong enough na savings, tapos ang taas ng responsibility natin. At ang source ng kita natin dito is active income, nag-work hard tayo para sa pera. So, ang target mo dito, habang bata ka pa, ipataas natin po ang money line. Mag-ipon, mag-invest para ma-achieve yung tataas yung money line at ang responsibility line by default bababa siya pag tumaas ang money line natin. So pagdating ng araw, tumaas ang money line mo, magkakaroon ka ngayon ng passive income. Money works for you na at talagang pagdating ng araw, mawawala man talagang active income natin or worst scenario kung ma-terminate kasi pandemic. Just in case. So dapat talagang paghandaan yan. So pag may passive income ka na, dito na kukunin ang responsibility mo. Like itong permanent kasi to, food, shelter, clothing, education, especially yung healthcare. So ganito dapat, pababain ang responsibility line at ang money line tataas yan. So chill-chill na lang pag may passive income pagdating ng araw. Ganito dapat ang buhay na may maintindihan natin. So ganito dapat ang life at ang life may if yan sa gitna. So may tatlong senaryo akong ipapakita sa inyo na ito possible na mangyayari talaga. Hindi lang natin alam kung anong mauuna pero lahat po ng tao posible talaga mangyari ito. Unang senaryo po, what if, knock on the wood, we die too soon at tayo ang breadwinner, tayo ang money machine sa family natin, tayo lang ang inaasahan. So paano na ang family natin na maiwan? Ibig ba sabihin na mawala tayo sa bundong ibabaw, wala na rin sila? So dapat tuloy-tuloy po ang buhay, especially ng family natin. So dyan po papasok ang insurance. Kasi just in case nakunin ka ni Lord, andyan po ang insurance na magre-replace in behalf sa'yo. So ang life ng family or maiwan mo dito sa bundong ibabaw, tuloy-tuloy po ang buhay. Pangalawa pong senaryo, what if we live too long naman? Paano pag beyond 70, 80 years old ka, buhay ka pa. So aasa ka ba sa mga anak mo na pagdating ng araw may responsibility min din yan, mag-aasawa din yan? Or aasa ka ba, hingi ka ba sa ibang tao? Or hihingi ka ba sa government? Dapat dapat i-secure mo. Diyan papasok yung passive income. Diyan papasok yung investment. Kaya po tayo mag-iipon para sa retirement natin pagdating ng araw. So dapat loady ka na pagdating ng araw. Lodi, ibig sabihin, living on interest at dividend. Tapos chill-chill na lang. Wala ka ng headache dyan. At pangatlong senaryo po, what if we get sick? Diba? Maghahanap ka ba ng pera? Ang dapat gawin, dapat may healthcare. Kasi hindi ka na mangungutang at saka yung pinag-invest mo, yung pinag-iipunan mo, hindi yun mahuhugot kasi may healthcare ka. So kung naintindihan mo at i-execute mo itong tatlo, talagang may peace of mind ka. So, chill-chill na lang. Mawawala talagang headache mo dyan. So, once itong sa healthcare, pakita ko sa inyo, ito yung final test of a good healthcare. Kung kukuha ka man ng healthcare, dapat maintindihan mo. Hindi yung pwede kukuha ka lang at hindi mo naintindihan. Dapat ganito, magagamit mo ngayon just in case magkasakit ka, pambayad mo sa ospital. Tapos kung hindi mo magagamit ngayon, magagamit mo naman ng pagdating ng araw, 60 years and beyond. Tapos, knock on the wood, kung kinuha ka ni Lord, yung healthcare mo na plan na punta sa beneficiary mo, hindi mawawater ang pera. At pag mag-leave tulong ka naman, ang pera din nagdodoble, nag-accumulate ang pera. So dapat, it must have all the four cornerstones. So dapat ganito ang kukunin natin. So, ang kagandahan guys, ito, may ka-affiliate kasi si Kaiser si IMG, which is Kaiser International. Ang kagandahan nito is complete financial plan na siya. So, ang main feature talaga ng product ay ng Kaiser is healthcare, pangbayad sa hospital. Tapos may kalakip lang siya na life insurance at the same time investment, mutual fund na nag-dodoble ang pera. So 3-in-1 siya. So anong kagandahan ng Kaiser Saving Plan? Nag-i-invest ka lang po ng 7 years, protected ka na po for the rest of your life. So may healthcare ka na, may life insurance pa, plus investment. So anong kagandahan niya? Kung magkasakit ka, magagamit mo siya pang hospital, pambayad, ito pambayad mo. Pero kung hindi ka magkasakit at healthy ka,
aba, mapupunta siya sa savings mo at nagdodoble. So ang ganda niya. So sino si Kaiser? Si Kaiser po ay isang health maintenance organization sa Pilipinas at minamanage siya ng mga doktor at medical practitioner. Registered po siya sa DOH at accredited siya sa DOH at registered siya sa Securities and Exchange Commission. So ibig sabihin, legit po si Kaiser at nag-iisa lang niyang long-term healthcare sa Pilipinas. Si Kaiser pa lang po. So pakita ko sa inyo ang plan ng Kaiser. So ito, example, Ultimate Kaiser Health Builder Plan. For example, K100. So 7 taon lang pagbabayaran. Tingnan nyo naman ang coverage nito. May insurance ka na, may health benefit pa pangbayad sa hospital, just in case magkasakit. At every year, may libre ka pong annual physical examination plus dental prophylaxis. Palinis ng ngipin, pabunot, papasta, kung anong gawin mo sa ngipin mo. Libre din siya. Take note lang, yung pre-existing illness dito, hindi pa cover. But then, take note, on the 8th year, wala ka nang babayaran, relax ka na lang, mag-antay ka na lang mag-mature yung plan. Covered ka pa rin ng insurance, lumalaki ang health benefit mo dito, pangbayad sa hospital, just in case magkasakit. Tapos, yung pre-existing illness, cover na rin. At ang pera mo dito, nag-accumulate or nagdodoble na. Nagtumutubo na ang pera mo dito with maximum 10% po. Tapos, ang kagandahan ng plan na ito, yung 7 taon na pinagbayaran mo, yung buong contract price na yun, pag hindi ka na hospital sa first 7 years, ibabalik po ni Kaiser. Kagaya nito, ang contract price nito, K100 is nasa 400,000 plus. Binalik niya po yung 350,000 pagdating ng maturity. So, magkakaroon ka talaga ng milyon. Magkakaroon ka ng 1.16 million. So, ito talagang ipon na walang tapon. So, lahat ang benefit mapupunta sa'yo. So, sana na nakita niyo yung gaano kaganda ang Kaiser po. So, kung gusto niyo kumuha nito, contact the person who invite you here. At further, madidiscuss niya kasi ang dami talagang plan ng Kaiser kasi from 10 years old hanggang 60 years old, pwede kumuha nito. So, depende talaga yan sa goal at sa plan mo kung anong gusto mong coverage. So, ang dami niyan, K45 hanggang K1 million. Depende yan sa target at goal mo. So another scenario, papakita ko sa inyo. Guys, para saan ba ang paghihirap o pagtatrabaho natin? Pagiging breadwinner, pagiging money machine ng family natin. Di ba po? Kaya tayo nagtatrabaho para maiangat natin ang ating sarili, ang ating pamilya. From poverty to comfort or luxury life. Ganun ba? Di ba? Yung pagtatrabaho natin, yung purpose. Ngayon, kung ang mindset natin, wala tayong protection, wala tayong healthcare, wala tayong life insurance, diyan po, babalik po sila sa poverty just in case kunin tayo ni Lord. So paano sila? So dapat ang mindset, mayroon talagang healthcare at mayroong life insurance kasi just in case na may mangyari, magkasakit or mawala man sa mundong ibabaw, andyan po sasalo sa family. So hindi po sila babalik sa poverty line. Dito lang sila sa comfort level or luxury. So tuloy-tuloy po ang buhay ng family maiwan. So ganun po dapat at maintindihan gano'n siya ka-importante talaga na meron tayo. So, another reminder, pag nag-retire tayo, darating talagang araw na magre-retire po tayo. So, alin ka dito? Magbibilang ng barya ng retirement fund mo? Masakit sa ulo yan ba? Or dito ka na lang, enjoy na lang pagdating ng araw kasi may peace of mind ka. Na-build mo ang solid financial mo, na-build mo ng maayos ang wealth mo. Di ba? So, it's you to decide. Nagbibigay lang ako ng choices, reminder, para wake up call po, ma-realize kung gaano talaga siya ka-importante. So, sana ma-realize nyo. Kasi ako, nagbibuild na talaga para pag uwi ko, sooner sa Pilipinas, mag-home atlas ako, wala, chill na lang. Hindi na ako back to zero kagaya ng nangyari sa akin nung nag-King Fahad Hospital ako sa Saudi. So, kayo din sana guys. So, once mag-member kayo sa IMG, ito na, 5,500, isang beses mo lang itong pagbayaran, member ka naman lifetime at ito agad, 35 benefits agad na makaka-cover sa'yo. Extraordinary membership benefits. Una, automatic po may 100,000 personal accident insurance ka na pag member ka. Pangalawa, whether you like it or not, meron ka na talagang mutual fund account under Soldivo with 1,000 na initial investment. So ikaw na bahala dyan, magpalago,
maglagay ng invest mo kung anong target mo, karoon ka ng million, maghulog ka ng maghulog dyan sa mutual fund account mo under Soldibo. Tapos may free ka na 2 eyeglass frame. Kung may salamin ka, ang bayaran mo na lang yung yung glass. So every year, libre yan. May libre ka. And then ultimate medical consultation sa Kaiser Medical Center. So, di pa pag magpakonsulta tayo sa doktor, may bayad yan, 300 to 500 pesos. So once member ka po ng IMG, ito, libre siya. Wala kang babayaran kahit magpakonsulta ka sa doktor mo, ulo hanggang paa, libre siya kahit everyday. And then, pati family mo, cover, sasali, may discount din. Tapos sa medical at laboratory test, 20% din. Magpa-blood test ka ba? Magpakuha ka ng dugo, magpa-x-ray ka, or whatever na mga medical or diagnostic test, may 20% din na discount as member. And then, discount din sa sasakyan. So any car company, kung saan ka kukuha ng car, may may discount ka. So instead na yung binayad doon sa car agent, mapunta sa kanya, sa'yo po mapupunta. Ganun talaga ang kagandahan pag member ka ni IMG kasi lahat talaga ng mga pera or mga discount, mga rebate, ibabalik talaga sa'yo. Mapupunta lahat sa'yo ang benefit. And then discount din sa auto and property insurance. So kung ipa-insured mo yung sasakyan mo, di ba? Yung every year, nagre-renew tayo ng insurance sa sasakyan, comprehensive insurance, o yung bahay mo, ang ganda ng bahay mo, Camellia Homes, or anong bahay yan. Kung ang tawag dyan, yung insurance, ipa-insured mo siya, dito, kung dito ka, member ka, magkakaroon ka ng discount. Malaki ang makukuha mong discount dito. So instead na, kunwari, 20,000 ang insurance sa sasakyan mo, kakaroon ka ng discount na sa 8 to 10,000 din mapupunta sa'yo. So maganda siya. And then, discount on real properties. Kasi, kukuha ka ng kondo, kukuha ka ng bahay lupa under Bistalan, Ayala, SMDC, magkakaroon ka rin ng discount. At kung ikaw, isang member, nag-refer ka, uy, kukuha ka ng kondo dito, ganyan, masulat ang pangalan mo, makakakuha ka rin ng reward. Yun ang maganda. At saka, lifetime access to financial seminar and workshop. So may mga exclusive na seminar at workshop, pag member ka, tuturuan ka talaga paano i-manage ang ating kapirahan. Kahit 1 peso yan, talagang ituturo sa iyo at talagang magiging brainy tayo. And then, lifetime updating and coaching on investment and financial check-up. Kung may health check-up, may financial check-up din po. So dito, makikita kung magkano talaga ang dapat mong invest, magkano talaga yung target mo. Talagang makikita yan through check-up. So kung gusto nyo mag-financial check-up, kontakin nyo yung nag-invite sa inyo or pwede ako, i-financial check-up po kayo kasi alam ko din kung paano siya gawin. And then another, optional naman ito, magdagdag lang ng 500 pesos, automatic may 50,000 ka po na life insurance under Fidelity. Ito naman, just in case ba may mangyari, ito yung pang gastos, final expense, para din itong St. Peter. Pero ang kagandahan nito, 500 pesos lang, lifetime naman na covered just in case. At ito, ang isa din sa kagandahan pag member ka ni IMG, business opportunity. Kung gusto mong mapadali yung goal mo, gawin mo ang business side ni IMG. Or kung wala kang income ngayon, gusto mo magkaroon ng income, gawin mo ang business side ni IMG at grabe talaga ang blessing or itutulong niya sa'yo. So, isa sa kagandahan, pag member ka, magkakaroon ka ng free travel all over the world. Of course, may gagawin ka lang dapat. At itong travel all over the world, libre talaga siya. And then free SUV. Itong SUV, hindi siya yung joke-joke. Talagang ibibigay sa iyo ang unit at wala ka talagang bayaran as in. Lahat talaga libre. SUV. So this year, 4 po ang nakakuha na nabigyan ng IMG. Tapos, pag ginawa mo again ang business side niya, magkakaroon ka ng libre na short-term healthcare worth 75,000. So, in case magkasakit, itong gagamitin mo at yung long-term na healthcare mo sa Kaiser, hindi mo siya magagamit. So, talagang magbabalik sa iyo ang 80% na binayaran mo ng 7 years kasi ito ang gagamitin mo kung gawin mo ang business opportunity ni IMG. So, take note lang, being an IMG member, may renewal fee ito na 1,500 kasi
membership platform naman, may renewal talaga yan every year. Diba? SNR, or kahit naman sa lisensya natin, or kahit sa credit card, diba? May renewal yan every year na kinukuha. Ganun din po ang IMG. May renewal din siya na fee. One time lang. Kasi para ma-enjoy mo ang 35 benefits na binibigay niya tuloy-tuloy. So again, ang binibigay na tatlong opportunity ni IMG is financial education, para ka matuto, at once matuto ka, gusto mo na mag-invest, bibigyan ka niya ng opportunity na ma-access ang mga financial services na convenient sa iyo. Hindi ka na maghahanap ng agent. Ikaw na magiging agent sa sarili mo, at the same time, yung mga discount, hassle-free pa. At ang pangatlo, business opportunity. Kasi yun nga, ang business opportunity na ibibigay ni IMG, ito kasi yung income projection na maibibigay niya sa iyo. So ito, hindi ko to further i-discuss kasi may exclusive training ito pag member ka ni IMG. So napakaganda na oportunidad ito kung gawin mo talaga. Hindi naman pwede na diretso ito. Kailangan may mga training at ang daming coach, ang dami pong mentor na magtuturo, tuturuan ka para ma-meet mo ito. Makuha mo yan na mga income. So kung gawin mo again ang business side ni IMG, ito po, i-own mo lang ito. Ang acronym nito, Jose. So una, join with one-time fee na 5,500. 35 benefits yan ha, take note. One time lang bayaran. And then own, Kaiser. I-secure mo muna ang sarili mo, para sa sarili mo, para sa future, at para sa family mo, ang Kaiser. And then share. Be a campaigner at i-share mo lang kung paano ka natulungan ni IMG. And then, pang-apat is earn. Ito lang, Jose. Tapos, ang earn dito is may vesting right. Ang ibig sabihin ng vesting right is maipamana mo po ito sa mga anak mo or sino mang gusto mong maipamanahan sa business side ni IMG. So, napakaganda pong oportunidad. At sana nakita nyo ang silver lining behind IMG kasi nakita ko talaga siya. May liwanag sa dilim. So, ito po yung last na message ko po para sa inyo lahat. Ayon kay Jim Rohn, isa siyang businessman at motivational speaker, don't let your learning lead you to knowledge. You will become a fool. Let your learning lead to action. You will become wealthy. So, hindi dapat na alam mo lang at naintindihan mo. Dapat may drastic decision ka talaga na gawin at execute mo at dyan ka aasinso at dyan ka maging wealthy. So, yun lang po. Maraming salamat at sana maintindihan kayo. So, stop share na ako, Coach Jen. At mag-question and answer tayo. Thank you po, Coach. Baka may tanong po. Sina